everyone! Welcome back to Anne's Diary. For today's video, magluluto tayo ng isa na namang simple pero masarap na ulam. Ang aking version ng pork adobo with oyster sauce. Tara, samahan niyo ako magluto dito sa aming bahay. Para sa umpisa, hiwain muna natin sa katamtamang laki ang ating karne ng baboy. Pagkatapos hiwain, ilagay natin ito sa isang kawali at pakuluan muna hanggang lumambot. Lutuin natin ito hanggang sa matuyo ang tubig at maglabas ito ng sariling mantika. Saka natin hayaan na maging golden brown ang kulay nito para mas maging masarap at malinamnam ang ating pork adobo. Habang niluluto natin ang ating karne ng baboy, ihanda naman natin ang ating mga sangkap tulad ng sibuyas, bawang at luya. Oo nga pala, baka magtaka kayo kung bakit may luya tayo. Nakasanayan ko na kasing maglagay ng luya kapag adobo ang niluluto ko. Para sa akin, mas nagbibigay ito ng mas mabango at mas masarap na lasa ng ating adobo. Medyo golden brown na ang ating karne ng baboy. Sa oras na ito, bawasan muna natin ang sobrang mantika sa ating niluluto. Dahil habang pinapakuluan at piniprito natin ang baboy, marami na itong nailabas na sariling mantika. Hindi naman natin kailangan alisin lahat. Magtira lang tayo ng sapat para mas maging malasa at mas maganda ang magiging luto ng ating adobo. Kapag nabawasan na ang mantika, maaari nating simulan ang susunod na proseso at ilagay ang ating mga sangkap para mas lumabas ang bango at sarap ng ating pork adobo with oyster sauce. Nabawasan na natin ang mantika ng ating niluluto, kaya pwede na nating ilagay ang ating mga sangkap. Unahin muna natin ang sibuyas at igisa ito ng bahagya hanggang sa lumabas ang bango nito.
Pagkatapos, isunod na natin ang bawang at luya. Igisa rin natin ito ng bahagya para mas kumapit ang aroma at lasa sa ating karne. Naipagsama-sama na natin ang lahat ng ating sangkap, pati na rin ang ating karne ng baboy. Haluin natin ito ng mabuti para mas mahalo at kumapit ang mga lasa sa bawat piraso ng ating karne ng baboy. Ay nako, sa bango pa lang nito habang niluluto parang nakakatakam na agad. Sigurado akong mapaparami na naman ako nito ng kain. Kaya kung mahilig kayo sa adobo, siguradong magugustuhan ninyo ang version ko. Pork adobo with oyster sauce. Sa oras na ito, pwede na nating ilagay ang ating soy sauce. Kasunod naman ang ating oyster sauce. Naglalagay din ako palagi ng dahon ng laurel dahil nagbibigay ito ng mas mabangong aroma at dagdag na lasa sa ating ulam. Pagkatapos, magdadagdag ulit tayo ng konting tubig para matiyak na mas lalong lalambot ang ating karne ng baboy habang patuloy itong niluluto. Hayaan lang natin itong kumulo at maluto ng mabuti para mas kumapit ang sarap ng ating mga sangkap sa ating pork adobo with oyster sauce. Nag-add na rin pala ako ng sili para magkaroon ng kaunting anghang ang ating ulam at mas maging exciting ang bawat kagat. At syempre, hindi mawawalang panghuling sangkap ng ating adobo, ang ating suka. Idagdag natin ito at hayaan mo ng kumulo ng mabuti para mawala ang tapang ng suka at mas lumabas ang tamang timpla at lasa nito sa ating adobo. Pakuluin lang natin ito hanggang sa maluto ng maayos ang suka at tuluyang lumambot ang ating karne ng baboy. Unti-unti nang nabubuo ang masarap at malinamnam na lasa ng ating pork adobo with oyster sauce. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagluluto ngayong araw. Sana nagustuhan ninyo ang aking sariling version ng pork adobo with oyster sauce. Hanggang sa muli nating sariling version recipe. Ingat kayong lahat at maraming salamat sa panunood. Paalam!